etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? That's close to inciting to sedition, so i-investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice, and go through the due process kung sino man kailangan mahatulan dito. Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ko. Sige, go! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, yan, nakarecord yan. Sige. Yan ay kasama sa freedom of speech. Bakit yun pantatakutin mo? Yung mga nagpo-protesta, imbestigahan mo. Yung mga nagnanakaw. Di ba? Unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta. Walang mangyayari nito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. Anyway, isang matagumpay na pagbati sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo dahil sa mahusay at maayos at mapayapang pagdaraos ng ating prayer rally sa Quirino Grandstand. Muli po ipinakita natin sa sambayang Pilipino at sa buong mundo na tayo ay may paninindigan. Hindi tayo tumahimik. Ating inalabas ang ating saloobin. Hinayag natin. Tayo ay nikiisa sa damdamin ng karamihan ng Pilipino laban sa mga anomalya. Ngunit ito ay nagawa sa mapayapa at maayos na paraan. At kita nyo naman, nung umalis tayo, katulad ng Enero, mas malinis pa kesa dati. Pati yung mga natagpuan natin, nakalat doon, nung dumating tayo, kinuha na rin po namin. Nakakahiya naman doon sa mga naglagay na hindi kapatid. Kasi di ba, pumasok tayo 15. Nag-set up. Di ba, may mga kalat doon. Hindi naman natin kalat yun. Nung umalis tayo, kinuha na rin natin. Tinodo na. Tinodo na, kaya ang linis at maayos at mapayapa. Yan ang kagandahan na magaling na organizer. Yan. Kaya salamat po. At pagkakaisa. Opo. At hindi lang po yan, lahat po ay maayos. Kahit po hindi ka panalig, attorney, nakakatuwa. Yes. Tinatawag tayong kapatid kahit hindi pa sila kasama. Nakakatuwa na lang. At salamat po sa maayos na parking. Lahat po ay pinapasalamatan natin. At nagpapasalamat din ang karamihan ng mga Pilipino na sa lahat ng institusyon, tayo ang nanindigan ng maramihan. Di ba? Yung malakihang pagkilos kumbaga. Wala lahat hindi naman sa pag-aano sa ibang grupo na ibang mga religious institutions ay wala ayaw nilang manindigan, pinili nilang manahimik. Kaya mission accomplished tayo dito sa ating isinagawang ito sapagkat naipahayag natin ang ating puot at pagkamunghi sa nangyayaring corruption. Lumabas ang dapat ilabas. Yan. At nagkaroon ng issue. Yung issue ay hindi namamatay at hindi mamamatay habang hindi nalulunasan. Yun na. Kaya lamang, dito mo makikita kung papaanong walang mangyayari dito sa moro-moro ng pamahalaang ito. Kita nyo sa halip na imbestigahan yung mga may anomalya, etong ulalong si John Vic Remulla, tayo pa tatakutin. Yun lang. Paiimbestigahan daw niya yung mga sumisigaw na Marcos resign. Bakit? Anong krimen? Yan ay kasama sa freedom of speech, yung Marcos resign. Diba? Bakit yun pantatakutin mo? Yung mga nagpo-protesta, imbestigahan mo. Yung mga nagnanakaw. Diba? Unang-una, yan mo pinakikitang walang kwenta. Walang mangyayari nito. Pinaglololo ka lang tayo. Huwag na kayong umasa dyan sa ICI. Huwag na kayong umasa dyan sa BRC, sa Blue Ribbon Committee. Ginoong Remulla, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Imbestigahan mo ko. Sige, go!
Oh, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sige, oh, yan, naka-record yan. Oh, sige. Wala, Tony. Oh. Baka magdating ngayon yung mga kasamahan mo. Oh, sige. Oh. Well, anyway. Tinatako tayo. Okay, ito naman. Ito, dito ka magtataka. Yung kapatid naman niya, King Koy din. Oh, si Ombudsman. Kung sino yung nagturo sa mga gumawa ng anomalya, yung painuna. Ang tagal-tagal nang may mga nagtuturo kay Martin Romualdez. Kung sino-sino mga congressman, di ba? Opo. Oo. Di ba ang daming congressman, tinuro ni Diskaya, tinuro ng mga district engineer, tinuro ni Gutesa. Ang dami. Sinong kinasuhan? Si Saldico. Kailan lang lumabas? November 14 lang, may kaso na agad. Yung mga iba, wala pang kaso. Oh, King Koy. Diyan yung makikita kung walang mangyayari dyan. Huwag na kayong umasa dyan. Huwag nyo nang bantayan yan. Ang ombudsman, wala na yan. It is a severely damaged institution. Wala na yan. Huwag nyo nakasahan yan. Pero bago sasabihin, eto nakakatawa kay Remulla. Boying kasi dalawang Remulyang Kengkoy na yan eh. Minsan magkakamali ka eh. Pwede na lang natin sabihin yung mas gwapong Kengkoy at saka yung hindi kagwapuhang Kengkoy. Ang lakas mang asat talaga. Pero, Tony, no? Teka mo na. Tapusin ko lang. Sige po. Yun daw, sinabi ni Saldico sa kanyang video, hindi daw niya pwedeng imbestigahan kasi hindi daw under oath at may proseso daw siya. Naglabas pa ng statement gina-justify yung kanyang kapuitan. Anak ng teteng nasa ilalim ng saligang batas at nasa ilalim ng Ombudsman Act of 1988 kahit anonymous complaint. Anonymous! Pwede. Walang pangalan. Oh. Susulat ako sa Ombudsman. Ginoong Ombudsman, ako ay si X. May nalalaman akong anomalya dito sa lalawigan ng Y. Ito ang mga detalye. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Pwede na po yung basihan ng pag-imbestiga ng ombudsman. Basta may detalye. Minsan nga sabihin mo lang, si gobernador ay may bagong sasakyan. Ito ang plate number. Etong halaga nito ay lampas-lampas sa kanyang lehitimong sweldo o kita bilang gobernador. Opo. Imbestigahan nyo. Pwede na po yun. Basta may detalye. Eto, hindi anonymous. Alam mo yung source. Therefore, mabavalidate mo kung may alam o hindi yung source. Si Saldico, dating chairman ng Appropriations Committee. Appropriations. Gumagawa ng budget. Anong kanyang isiniwalat? Kung paano inutusan di umano ng Pangulo na maglagay ng 100 billion sa budget. Okay. Yes. Siya ay kilalang tao ni Martin Romualdez. Dinitalye niya. Meron siyang parang spreadsheet. Oh, di ba? Opo. Oh, ayan na. Ayan ang detalye. Oh. Ayan ang detalye. Eh bakit hindi mo pwedeng imbestigahan? Ngayon ka mag-iinarte na kailangan sworn statement. Actually, pwede yan eh. May nagtanong na sa akin yan eh. Pwede ho ba yung gamitin? Pwede bang iswear to nang siya hindi pupunta sa embassy natin? Pwede po. Bayad Kung sa- yung kinalalagyan niyang bansa ay signatory yung pamahalaan noon sa Apostille Convention sa Hague, pwede siyang magpanotaryo roon sa lokal na notaryo. Halimbawa, Spain. Notaryo ng Spain. Ang notarial law ng Spain ay similar sa atin. Okay. Pagkatapos, ipapa-certify niya yon doon sa proper agency ng Spain. Kung sa America, State Department, kung kailangan namin ng apostil sa Amerika. Opo. May mga kaso kami, yung mga judicial confirmation of foreign divorce, State Department ng particular state, halimbawa, State of Nevada. Okay. May State Department ang Nevada. May kanya-kanyang ahensya yan na nag-certify. Papacertify niya roon, ang tawag doon ay apostilled document.
Ayun. Pag pinadala mo yon dito sa Pilipinas, pwedeng tratuhin yon na as if dito ni notaryo sa Pilipinas. Pwede nang gamitin yon sa hukuman as prima facie evidence of the contents thereof, because a notarized document under the law is entitled to full faith and credit on its face. Of course, may problema ka. To be fair, baka sabihin nyo, one-sided ako. Kung hindi ka mako-cross-examine, medyo mababa ang evidentiary value noon. Kung sa korte. Pero ang ombudsman, mas malawak ang kapangyarihan. Anonymous nga eh. Aha. Wala ngang pangalan, pwede ka mag-start ng investigation. Ikaw mismo, kahit walang nagre-reklamo, pwede ka mag-start ng investigation. Pag may nalaman kang anomalya, eto pa, may nagsusumbong na. Oh, ngayon, bumanat naman tong si Ping Lacson. Si Ping, grabe ha. Paano kaya nila naaatim na ganyang kagarapal ang pagdepensa nila at pagkubli sa katotohanan? Paano nila naaatim? Banat si Ping. Di ba, unang-una, kaya sinasabi nila, kaya daw lumabas sa video si Saldico kasi hindi pinahintulutang mag-testify sa Senate Blue Ribbon Committee dahil daw hindi under oath. Double standard naman ng Senado kung ganon. Opo. Bakit nung mga investigasyon labang kay Pastor Kibuloy at kay Alice Guo, may mga testigo si Ontiveros na pinayagan nila mag-testify hindi under oath? May mga kulukoy dyan sinasabi, hindi naman si Ping yun. Hindi nga si Ping. May mga comprehension problems pala kayo eh. Mahina pala IQ nyo eh. Ang ibig kong sabihin, may president na sa Senado. Ba't wala ba si Ping sa Senado? Ginawa na ng Senado. In the past. Kaya nga president eh, in the past. Ginawa na, ba't ayaw nyong gawin ngayon? In other words, namimili. Namimili nga, unang-una, okay, sabihin na natin hindi under oath. Ha? Okay. Ang legislative inquiry, kung legislative inquiry lang, relax naman ang rules on evidence. Hindi mo naman kailangang maging evidence yan that is admissible in court kung hanggang doon lamang. Opo. Ha? Kung hanggang doon lamang. Kailangan lang, since ang gagawin mo naman, hindi ka naman NBI, hindi ka naman police, hindi ka naman investigator, hindi ka naman hukuman. Ha? Ang purpose mo lang is to gather facts to make good legislation. Yun lang. So, input pa rin yan. O bakit ayaw? Dahil ituturo si Martin, ituturo ang Pangulo. O, halatang halata si Ping, grabe eh. Tandem yan eh. Yung dalawang yan parang Laurel and Hardy yan eh, si Senate President saka si Ping Lacson. Kaya kinokopon na yung BRC, kaya tinanggal nila kay Marcoleta. Alam nyo, baliktad na talaga ang mundo ngayon eh, ha? O, ang whistleblower yung kinasuhan, si Diskaya pinahihirapan, o, di ba? Si Marcoleta, yung umaayos ng investigasyon dati, tinanggal, ngayon pinag-iinitan pa ng COMELEC. Oh, halatang halata kayo mga bok